Magandang araw kabaryo at sa lahat ng nakikinig sa inyong YouTube channel. Ang kwentong ilalahad ko sa inyo ay kwento ito ng kaibigan ng aking tiyo na itago na lang natin sa pangalang Ruben. Nangyari ito noong 1930 sa lugar ng Iloilo. Sa mga kalaliman ng Iloilo, isang tunay at nakakakilabot na pangyayari ang naganap sa isang magpapastol na kilala sa alias na Taberto. Isang lalaking palaging nakasuot ng salakot at may hawak na pamalo. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo, hindi niya alam ang kanyang tunay na lahi. Si Taberto noon ay kilala sa kanyang husay sa pag-aalaga ng mga kambing. Araw-araw itong umaakyat sa mga bundok, bitbit ang kanyang pamalo at tabak para magbantay sa kanyang mga alagang kambing. Isang araw, habang nagmamasid siya sa mga kambing at nagpapastol, napansin niya ang isang lalaking may alias ding Mang Tanying. Kilala ito si Mang Tanying sa lugar bilang isang antingero na magsisiwalat ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nakatitig sa mga kambing itong si Taberto, tahimik na nagmamasid. Mga kambing, kayo ang aking kabuuan. Ang ganda ng umaga, parang wala nang pwedeng hilingin pa. Sambit ni Taberto nang biglang may narinig na yapak sa kanyang likuran. Sino yan? Hindi ko kilala ang lalaking yan . Sambit niya habang napalingon at napatingin sa isang lalaki na papalapit sa kanya. Magandang umaga, Taberto. Ako nga pala si Mang Tanying, pero mas kilala ako dito bilang isang antingero. Sambit ng lalaking tago na lang natin sa pangalang Mang Tanying. Mang Tanying? Antingero? Anong ibig mong sabihin? Gulat na sambit ni Taberto na ikinaangat ng kilay ng kanyang kinakausap. Alam mo ba kung saan galing ang iyong dugo, Taberto? Sa magulang ko siguro. Pabirong sambit nito habang tumatawa si Mang Tanying. May punto ka, pero may kasaysayan ng iyong ama. Ang totoo may dugong antingero ka mula sa kanya. Sambit ni Mang Tanying. Anong sinasabi mo, Mang Tanying? Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Sambit ni Taberto habang nag-iisip. Ang iyong ama na si Gabino ay may kakaibang kapangyarihan. Isa siyang antingero na marunong sa mga bagay na hindi pangkaraniwang. Sagot doon ni Mang Tanying. Antingero? Kapangyarihan? Parang kwento ng mga matatanda noon yan, Mang Tanying . Pilosopong sagot ni Taberto. Naglakad itong si Mang Tanying papalapit kay Taberto. Hindi ito katang-isip, Taberto. Tinutukoy ko ang kakayahan niyang magamit ang mutya. Isang mutya ng pangil ng isang baliw na aso. Mutya ng baliw na aso. Anong koneksyon nun sa akin? Nagulat na sambit ni Taberto habang inaabot ni Mang Tanying ang isang maliit na kahon sa kanya. Ito, Taberto. Ito ang mutya ng pangil na pinamana mo mula sa iyong ama. Kapag ginamit mo ito ng tama, magkakaroon ka ng kapangyarihan na hindi pangkaraniwang. Sambit nito habang tinatanggap ni Taberto ang kahon. Kapangyarihan?
Anong dapat kong gawin dito? Gamitin mo ito para sa kabutihan. Taberto, huwag mong abusuhin ang kapangyarihan. Mahirap ang responsibilidad na ito at tanging ikaw lang ang makakapagpasya kung paano mo gagamitin ang mutya ng pangil. Sambit noon ni Mang-Tanying. Paano ko malalaman kung paano ito gamitin? Sambit ni Taberto at ikinangisi ito ni Mang-Tanying. Huwag kang mag-alala, Taberto. Nandito ako para gabayan ka sa iyong paglalakbay. Matutunan mo ang mga kapangyarihan mo at kung paano mo ito gamitin sa tamang paraan. Nang magkausap sila ni Mang-Tanying, nalaman ni Taberto ang kanyang tunay na pinagmulan sa matalik palang kaibigan ng kanyang ama na si Mang-Tanying. Hindi lamang isang simpleng antingero ito. Ipinamana nito kay Taberto ang isang mutya ng pangil mula sa isang baliw na aso galing sa kanyang ama. Ang mutya ng pangil na ito ay may kakaibang kapangyarihan na hindi alam ni Taberto. Sa mga sumunod na taon, patuloy na nagpapastol si Taberto kasama ang kanyang mga alagang kambing. Ngunit palaging may kakaiba sa kanya. Isang araw, habang naglalakad siya sa gubat, bigla siyang nakaramdam na may kakaibang presensya sa kanyang paligid. Lumingon siya at nakita ang isang matandang babae na tinatawag ng mga tao sa lugar bilang Belena. Si Belena ay may misteryosong reputasyon. Ayon sa mga kwento, siya raw ay isang aswang na tinatawag na wakwak. Ito ay isang uri ng aswang na may kakayahan na magtawag ng malalakas na tunog gamit ang kanyang mga pakpak na parang wakwak ng ibon. Isa raw siyang mamamatay tao na naglalakbay sa gabi upang hanapin ang kanyang mga biktima. Hindi nangihingi si Taberto sa mga alingaw-ngaw ng takot. Sa tuwing may kwentong umiikot kay Belena, nagiging handa siyang humarap sa pagsubok. Isang gabi, habang ang buwan ay naglalabas ng kanyang liwanag, isinagawa ni Taberto ang kanyang karaniwang gawain, ang pagbabantay sa mga kambing. Hindi ako magpapalunod sa takot. Handa akong harapin ang anumang haharap sa akin. Sambit ni Taberto sa kanyang isipan. Parang isang anino sa gabi, lumutang si Belena mula sa madilim na kagubatan. Sa mga mata nitong nagliliyab, may kita ang gutom na nagniningas. Berto, pinipilit mo lang ang iyong hangganan. Ako'y isang puwersang hindi mo kayang labanan. Sambit nito na may kalakip ng ngisi sa kanyang mga bibig. Hindi dapat yan pinagyayabang, Belena. Hindi ako ang dati kong sarili. Handa akong ipagtanggol ang aking kambing at ang aking komunidad. Wika ni Taberto na nag-aalab na ang mga mata sa oras na iyon. Walang kibuan, walang takot na humakbang si Taberto papalapit kay Belena. Sa kanyang mga kamay ay hawak ang isang matibay na pamalo at ang mutya ng pangil na mula kay Mang-Tanying. Ito ang huling pagkakataon mo, Belena. Huwag mong kakalimutan na may pamilya at buhay na inaasikaso ang iyong mga biktima. Sambit ni Taberto na may galang ngunit matibay na boses. Isang pagniningas mula sa mga pakpak ni Belena
ang sumagot kay Taberto. Ngunit hindi yun naging hadlang. Sa pagtutulungan ng kanyang pamalo at ng mutya ng pangil, nagsimula silang magbuno sa dilim. Ang gabi noon ay napuno ng malakas na huni mula sa mga pakpak ni Belena. Subalit si Taberto, na puno ng tapang at pagsusumikap, ay hindi nagpapatinag. Sa bawat pag-ikot ng kanyang pamalo, naririnig dito ang malalakas na tunog ng pag-ugong noon. Natapos ang paglalaban at sa huling sandali ay natapos na nga ito. Si Belena, ang matandang aswang na dating kinakatakutan ng mga tao, ay napawi ang mga mata at humina ang kanyang pag-angil. Pero hindi rito natatapos ang kwento ni Belena. Sa likod ng mga pangyayaring iyon, isang madilim na lihim ang nag-aabang. Hindi alam ni Taberto na may pumapatak-patak na dugo sa mutya ng pangil niya sa mga oras ng digmaan. Mula sa patak na iyon, isang malupit na bagong anyo ang pumukaw sa pagkabuhay ni Belena. Akala mo, Taberto, dito na natatapos ang lahat. Hindi mo pa nakikita ang kalahatan ng aking kapangyarihan. Sambit ni Belena habang mariing nakatingin kay Taberto. Sa tulong ng patak na ito, ako'y muling nabuhay. Ngunit hindi na ako mag-isa. Aking napagmula ng mga katulad kong wakwak na ngayoy aking mga alagad. Nang dumating ang gabi ng pagkabuhay muli ni Belena, hindi maiwasang makaramdam si Taberto ng isang malupit na pagbabago. Ang mga alo ng mga wakwak ay sumalubong sa kanya. Isinumpa ang himagsikan na may malupit na hangarin. Taberto, kami nagbabalik upang ipagpatuloy ang laban. Sambit ng isang wakwak na naglalabas ng kakaibang tunog. Hindi kayo mananalo. Nandito ako upang ipagtanggol ang aking mga alaga at ang aking komunidad. Tugon ni Taberto habang nagpipilit na kumalma. Sa dilim ng gabi, nagsimulang mag-ugat ang digmaan sa pagitan ni Taberto at ng mga alagad ni Belena. Ngunit sa gitna ng labanan, naalala ni Taberto ang kwento ng kanyang ama tungkol sa mutya ng pangil ng baliw na aso. Oo nga pala, ang mutya ay may kapangyarihang ilabas ang liwanag ng araw. Sagot ni Taberto. Sa pagmumuni-muni, binalak ni Taberto ang isang hakbang na magiging pagbabago sa tadhana. Kinaltas niya ang pangil mula sa mutya at itinaboy ito sa baston na hawak niya. Habang nagwiwika ito ng, ang liwanag ng araw ay tutunawin ng dilim na inyong daladala. Hiling nito na may galang na tiningnan ng mutya. Sa isang saglit, ang pangil ay biglang nandingas. Niluwal ang isang liwanag na nagbibigay buhay. Isang banayad na ningas na nagiging mas malakas habang lumalapit sa mga alagad ni Belena. Ang liwanag na ito ay hindi kayang pigilan ng anumang kadiliman. Habang nakangiti at may galak na tinutok ang mutya ng pangil sa mga alagad ni Belena, nagwika si Taberto ng, saksiyan niyo ang bisa ng liwanag ng aking mutya. Mga kasamahan ni Belena,
Ang mga grupo ng mga wakwak na dating matapang at makapangyarihan ay unti-unting natunaw at nawala sa bawat pagkilos ng liwanag. Tila ba sila'y nagiging bahagi ng umaga. Nang maglaho ang mga wakwak, natira naman itong si Belena na nanginginig sa galit at pagkabahala. Ang mga mata nito ay nanganganib na sumabog sa tindi ng liwanag na nasa kanyang harapan. Hindi ito pwede. Ako ang reyna ng kadiliman. Hiyaw ni Belena habang nag-aalab ang galit. Ngunit kahit gaano mang kataas ang kanyang puwersa, wala nang magagawa si Belena sa muling pagsilang ng liwanag. Dahan-dahan, nawawala ang mga anino ng kanyang kasamaan at ang liwanag ay bumalot sa kanyang katawan. Ang liwanag ay hindi lamang nagsilbing mapanlin lang, kundi nagdulot rin ng pag-asa. Sa wakas, ang dating malupit na kalaban ay napagtagumpayan ng liwanag na dala ng pangil ni Taberto. Ang liwanag na ito ay simbolo ng katapangan, pag-asa at pagbabago. Naway matutunan mo ang halaga ng kabutihan. Sigaw ni Taberto habang tinutok ang mutya ng pangil kay Belena. Sa harap ng liwanag, si Belena ay unti-unting bumaba, maging ang kanyang mga kamay, at bigla itong napaamo. Sa huli, ang dating reyna ng kadiliman ay naglalaho na parang alabok sa hangin. Hindi ito ang katapusan ko, Taberto. Babalik ako. Pasigaw na sambit noon ni Belena. Ngunit sa pagdating ng umaga, ang alaala ni Belena ay naglaho na. Iniwan lang nito ang mga marka ng isang paglaban na naging simbolo ng pag-asa at tapang ni Taberto. Sa harap ng liwanag ng bagong araw, ang kadiliman ni Belena ay unti-unting nanghina at ang pag-asa ay unti-unting nag-uumapaw sa komunidad. Ang mga alaala ng nakaraan ay magiging lakas natin sa hinaharap. Sambit ni Taberto habang nakatingin sa malayo at may kasamang pag-asa. Sa hindi may paliwanag na pagkakataon, nagbago si Belena. Ang kapangyarihan at kalupitan niya ay nawala at siya ay isang naging mortal tulad ni Taberto. Naging mapanuri at maalam siyang humarap sa mga pagbabago sa kanyang sarili. Ang pagiging mortal ay isang bagong simula. Handa akong magbago at matutong maging mabuti. Sambit noon ni Belena. Dahil sa kanyang bagong pagkatao, naging handa si Belena na matuto mula kay Taberto. Siya ay humingi ng tulong kay Taberto upang matutunan ang mga sining bilang isang antingero. Ipinakita ni Taberto sa kanya ang mga paraan kung paano gamitin ang mga mutya, kabilang ang mutya ng pangil ng asong baliw. Alam mo, Belena, ang mutya ay hindi lamang kapangyarihan, kundi isang responsibilidad. Gamitin mo ito para sa kabutihan at kaligtasan. Wika noon ni Taberto. Sa paglipas ng mga buwan, natutunan ni Belena ang mga lihim ng anting-anting. Naging malakas at mapanuri ito na may tapang na harapin ang anumang hamon. Ipinakita ni Taberto sa iyo ang landas. Belena, ngayon, ikaw ay isang ganap ng antingera.
Sambit ni Mang Tanying habang nakangiti at nakikipag-usap kay Belena. Nagsama naman noon sina Taberto, Belena at Mang Tanying. Ang tatlong bayani ay naging sandigan ng isa't isa sa pagharap sa mga bagong panganib sa kanilang komunidad. Isang araw, natuklasan nilang may isang bagong puwersang lumalaganap. Ang mga mambabarang. Magkaasama tayo sa pagharap sa mga pagsubok na ito. Ang mga mambabarang ay hindi dapat baliwalain. Wika noon ni Taberto. Tama si Taberto. Dapat nating ipakita sa kanila na hindi tayo basta-basta natitinag. Sagot noon ni Belena. Ang mga mambabarang ay may mahika na malalim at ito ay masyadong malakas sa kanilang kinakapitan. Ngunit may mga kakayahan tayo na kayang makipaglaban sa ganitong uri ng salamangka. Sambit ni Mang Tanying sa dalawa. Nang dumating ang araw ng pagharap, nagtipon ng tatlong bayani sa tuktok ng burol. Nakatutok ang mga mata nila sa madilim na kagubatan, kung saan naririnig ang mga kakaibang tunog. Handa na tayong harapin ang mga mambabarang. Huwag tayong padala sa kanilang takot. Sambit noon ni Taberto. Sila'y malalampasan natin. Tandaan natin ang mga aral na natutunan natin. Sambit ni Belena habang nakataas ang kanyang noo. Hindi tayo mag-iisa. Tayo'y magtutulungan upang mapanatili ang kaligtasan ng ating komunidad. Sambit ni Mang Tanying habang hawak ang kanyang baston. Mula sa kadiliman ng kagubatan, naglakad palapit ang mga mambabarang. May mga agimat na kanilang hawak at mga matang tilay punong-puno ng itim na mahika. Taberto, Belena, Mang Tanying, handa na ba kayong sumuko? Wika ng isang mambabarang. Hindi kami susuko sa mga tulad ninyo na nagnanakaw ng kaligayahan ng mga tao. Sambit ni Taberto habang nakataas ang noo. Kayo'y nagkakamali kung akala nyo'y kami magpapatalo sa inyo. Sambit ni Belena habang may galang na tinutok ang mutya ng pangil. Kung may pag-asa pang matutong maging mabuti, gawin nyo na ngayon bago pa mauli ang lahat. Sambit ni Mang Tanying habang naglalakad pa atras. At wika nito na may halong pagmamalasakit. Sa gitna ng palitan ng mga salita, nag-ugong ang kanilang mga agimat at biglang sumalakay ang mga insekto mula sa kagubatan. Ngunit may taglay na tapang at kaalaman. Agad nilang binawi ang mga agimat mula sa mga insekto. Sana'y itigil na natin ang labanan. May mas mainam na paraan para sa ating lahat. Sambit ni Taberto ng may halong pagsusumamo. Wala kaming pakialam sa inyo at sa mga sinasakupan ninyo. Papatayin pa rin namin kayo kahit na magmakaawa kayo. Sambit ng isang mambabarang. Ganun ba? Pwes, matuto tayong magkaisa para sa ikabubuti ng lahat. Ang kapangyarihan ay hindi ginagamit sa kasamaan. Tugon ni Belena. Tama sila. Huwag tayong maging sanhi ng takot at pagkakawatak-watak. Sambit ni Mang Tanying na may pag-asa sa kanyang mga mata. Pero sa kabila ng lahat ng kanilang mga pagsusumikap, ang mga mambabarang ay
nanatilit hindi nakikinig sa mga salita nilang tatlo. Matitigas ang kanilang mga puso't isipan at parang bato ang kanilang pagpapasya. Sana'y maunawaan niyo ang kabutihan ng aming inaalok. Hindi kayo dapat maging daan ng takot at kapahamakan. Sambit ni Taberto sa mambabarang. Hindi kailangan magpatuloy ang pag-aaway. Maaari tayo maging magkakampi para sa ikabubuti ng lahat. Muling sambit ni Belena nang may pagpupumilit sa mambabarang. Huwag nating hayaang maghari ang kadiliman sa ating mga puso. May pag-asa pa upang magbago. Tugon noon ni Mang Tanying. Ngunit sa kabila ng mga paanyaya at pagmamakabagong loob, hindi nagpatalo ang mga mambabarang. Sa kalaunan, walang naging pagpipilian sina Taberto at Mang Tanying kundi ang harapin sila sa isang matinding labanan. Ito ang huling pagkakataon na aking inaalok. Isuko na natin ang ating mga agimat at tapusin ang pag-aaway. Sambit noon ni Taberto ng may halong pagsusumamo. Kami ay matagal nang nabubuhay sa kadiliman. Wala kayong magagawa para baguhin iyon. Sambit ng isang mambabarang, sabay humagalpak ng tawa. Kung iyan ang iyong desisyon, huwag kayong magkukunwaring kami ang susuko. Sambit ni Belena habang nag-aalab ang kanyang mga mata sa galit. Kahit anong mangyari, tayo'y lalaban para sa kaligtasan ng aming komunidad. Sambit ni Mang Tanying sa dalawa niyang kasama. Sa ilalim ng muling pag-aalab ng digmaan, nag-umpisa ang matinding sagupaan. Ang mga mambabarang ay naglabas ng kanilang mga agimat, habang sina Taberto, Belena at Mang Tanying ay nagamit ang kanilang mga mutya, mga salita ng kapangyarihan at kalaswaan ang nagliliparan sa himpapawid. At sa bawat galaw ay nagpapalitan ng mga sasakyan ng kamatayan ang mga panig. Sa pag-ikot ng oras, ang paligid ay napuno ng kakaibang liwanag at huni mula sa mga agimat at mutya. Walang tigil ang kanilang pagtutuos hanggang sa nangakong muling mag-uumapaw ang liwanag ng araw. Sa kabila ng pagtitiis at pagkukumbinsi, walang nabago sa puso ng mga mambabarang. Nang sa wakas ay napagod na ang mga bayani at ang mga kapangyarihan ng mga agimat at mutya ay unti-unting naglalaho. Wala nang natirang solusyon, kundi ang pagputol sa tali na nagpapabilis sa kanilang pagkabuhay. Sa pagsagot ng kanilang tawag, hindi naman maiwasan ang pagbitiw ng huling sumpa. Isang huling pagkakataon ang inihain para sa pagbabago. Ngunit sa huli ay hindi nagtagumpay ang pagpapanibagong loob. Dapat na itigil ang pag-aalab ng mga mambabarang. Kaya't wala nang pagpipilian sina Taberto, Belena at Mang Tanying, kundi ang piliin ang pagwakas sa mga nilalang ng gabi. Sa matinding pag-aalab ng labanan, sa isang malupit na pagtunog, naglaho ng mga mambabarang sa kanilang paglisan. Natapos na ang laban at napawi ang kakaibang kaguluhan. Sa wakas, natapos na rin. Hingal na sambit ni Taberto. Nagtagumpay tayo sa pagprotekta sa ating komunidad. Sambit ni Belena habang humihinga ng malalim. Ang liwanag ng araw ay muling nagwagi sa kadiliman ng gabi.
Marahang pagtugon ni Mang Tanying sa dalawa habang nakangiti ito. Sa huli, nagwagi ang liwanag at pag-asa laban sa kadiliman. Sa pakikipagtulungan ni na Taberto, Bilena at Mang Tanying, natutunan ng kanilang komunidad na ang pagsasama-sama at pagkakaisa ay higit na malakas kaysa sa anumang kadiliman. Isang kwento ng tapang, pag-asa at pagbabago ang naging bunga ng kanilang paglalaban. Ngunit hindi naubos ang kwento ng tatlong bayani. Patuloy pa rin silang handang harapin ang anumang panganib upang protektahan ang kanilang komunidad mula sa mga aswang. Ang paglalakbay natin ay hindi natatapos dito. Marami pa tayong dapat harapin para sa kaligtasan ng lahat. Sambit ni Taberto ng may determinasyon. Tayo ay magkakampi sa anumang laban. Hindi tayo mag-iisa sa pagtahak ng landas ng katarungan. Wika noon ni Bilena na nakangiti at puno ng lakas. Ang mga pagsubok ay bahagi ng ating paglalakbay. Tayo'y magtutulungan para sa ikabubuti ng ating bayan. Dagdag na wika ni Mang Tanying nang may halong pagmamalasakit sa kanilang komunidad. Patuloy silang naglalakbay, dala ang kanilang tapang, kaalaman at pag-asa sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Ang kwento ng pagkakaisa at pagbabago ay patuloy na nagsusulat. Hanggang sa huli, ang tatlong bayani ay patuloy na nagtutulungan at nagbibigay inspirasyon sa kanilang komunidad. Sa bawat hamon na kanilang hinaharap, hindi sila nag-atubiling ipagtanggol ang kanilang lugar at mga mahal sa buhay laban sa anumang uri ng kadiliman. Ito ang isang mandirigmang bayaning si Taberto kasama sina Bilena at si Mang Tanying. Ang kanilang kwento ay patuloy na humuhubog sa kanilang komunidad, nagdudulot ng inspirasyon at nagpapalaganap ng pag-asa. Isang kwento ng tapang, pagkakaisa at paglalakbay. Naway nagustuhan nyo ang kwento ko, kwentong baryo. Ito ay ikunento lamang din sa akin. Ngunit marami pa raw kwento itong si Taberto. Pero ito lang ang ibinigay na impormasyon. Muli po nagpapasalamat ako sa inyong YouTube channel dahil nagustuhan ko ang inyong paglalahad ng storya. Naway mabasa nyo itong kwento. Hihintayin ko kwentong baryo. Maraming salamat po. Okay, so yun no. Lupit. Ganda ng story. Diba? Ito na yung mga hinihintay natin na kwento. Mutya. Mutya ng pangil ng asong baliw. Diba? Ang galing lang no. Anong taon to? 1930 kasi to eh. Hindi ako nagkakamali. Masyado ng matagal nun siguro. Bata pa yung lola ko. No? Talagang hindi natin kasi iba't iba naman ang klase ng mutya, di ba? Meron ngang pangil ng kidlat. Mutya ng bigas. Di ba? Mga buto ng prutas na minsan na nating narinig sa iba't ibang kwento, no? Pero ito 1930, matagal na to. Saka sabi rin ng sender natin na kwento sa kanya, marami pa raw, feeling ko marami pa. Kasi ang sabi niya, ito lang daw ang... So, ibig sabihin marami pang kwento to si Taberto. Kasama si Bilena at si Mang Tanying. Ang malupit lang doon, itong si Bilena na isa palang wakwak, aswang. Biruin nyo naturuan ni Taberto na maging isang antingera. Diba? Tinawag niya sa unang part ng kwento na ganap ka ng antingera. So, sasama ka na sa amin ni Mang Tanying para kalabanin yung dati mong kinalalagyan na kagaya niyan, mambabarang, di ba?
So, ang galing lang na talagang ang lupit nung kakayahan ng mutya, no? Biglang nagliliwanag na parang araw. Kahit sino naman siguro, lalo na kung nasa kaliwa ka. Talagang, ewan ko na lang, kung hindi ka, anong mararamdaman mo kung makikita mo yung isang mutya, naging parang kasing liwanag ng araw. Hindi natin alam kung parang may lumalabas bang, hindi mo alam, hindi mo masabi talaga hanggat hindi mo nararanasan. Kaya bilib na bilib ako sa mga sender natin, yung mga karanasan nila. Hindi naman karanasan na itong sender, kumbaga, karanasan ng tito ng kaibigan niya. So, kumbaga, kwento lang din sa kanya, tapos siya nagpadala sa atin. So, ayun lang. Nga pala mga kabaryo, siguro napansin nyo mga nakaraang araw, medyo parang nahuhuli yung pag-upload natin ng videos, no? Ng narration natin. Meron ng mga nakalaan na kwento inaayos ko, pero yung boses ko pa rin kasi hindi pa fully recovered kasi syempre ganitong nagsasalita tayo. Hindi naman natin maiwasan na may mamalat. Nung nakaraan, siguro second to the last video ko, bago parang natigil ng 2 days. Nandun, pakinggan nyo yung boses ko. Sobrang malat nun, pero pinilit ko. Kasi wala naman akong stock na story na na-record ko na eh. Tapos, kumbaga binasa ko na sinend ng sender. Wala akong ganun. Kumbaga, pag gusto kong, kunwari, kagaya ngayon, may pending akong sulat galing sa mga sender. Siguro mga 7 yun. So, siguro hanggang buong December na yun. Yan. Inaayos lang natin. Saka yung mga ganitong kwento, asahan nyo na yan. At sa yung mga nagsabi po na inuulit ko yung words o hindi ko po maiwasan yun kasi yun po yung pinadala ng sender eh. Kumbaga, ang pangit naman na nag-send sa atin yung sender ng sulat. Siyempre, ano pang ine-expect niya? Mapapakinggan niya. Siguro sa unang part malalaman niyang istorya niyo, pero pag iniba natin sa kalagitnaan, di ba? Kumbaga respeto dun sa sender. May tinatagpi-tagpi lang tayong story pag parang medyo off yung sulat ni sender. Ako na umaayos nun. Pero yung para ibahin ko yung kwento mga kabaryo, hindi tayo ganun eh. Mas gusto pa rin natin yung matutuwa yung isang sender, di ba? Na mapakinggan nyo yung kwento niya. So, yun lang mga kabaryo. Medyo mahaba na yung komento ko. Kayo, kung meron kayong komento sa kwento na to ni Taberto na isang antingero, comment kayo sa baba. Ano bang naramdaman nyo? Babasahin ko yan. At gaya ng sinasabi ko sa mga past videos ko, no? Kung umaabot kayo sa ganitong oras ng komento ko, maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo iisa-isahin, pero tandang-tanda ko yung mga pangalan nyo. Lalo na yung kada videos ko nag-comment. Yan, sobrang pasasalamat ang kulang to, no, na salita kong to. Siguro yung shoutout natin, mga kakibi, try natin i-edit yan. Kukunin ko lahat ng pangalan niya sa comment section. Lalo na yung marami yung utang dyan na talagang pa-shoutout ka baryo. Ganyan siguro pang 5 hanggang 10 story niya na napakinggan. Puro yun lang nababasa ko sa kanya. As pasensya sa'yo, alam mo na kung sino ka man. Pero pipilitin natin isama yan sa mga susunod na videos. Siguro dito ko na lang ilalagay sa huli, sa after ng comment para hindi masira yung kwento, di ba? So, yun lang mga kabaryo. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Lagi kayong mag-iingat kung nasan kayo. Yun. Salamat.